Pagpatak ng September 1, nagtitrending ang mga memes patungkol sa kanya. Maririnig mo na rin ang boses niya sa lahat ng malls, radios, at mga tahanan. Tinagurian siyang the King of Philippine Christmas Carol. Walang iba kundi si Jose Marichan. Pero bago siya nakilala, simple lang ang simula ng kanyang musical journey. Narito ang buong detalye. Kwento ni Jose Marichan, musika na talaga ang dumadaloy sa dugo nila. Ang kanyang lola mula sa Cebu ay kolektor ng plaka, habang ang ina naman niya ay mahusay tumugtog ng piano. Kaya mula pagkabata, nahasa na agad ang tenga ni Jose Mari sa mga sikat na kanta noon. Sa edad na siyam, unang beses siyang kumanta sa radyo sa programang Children's Hour ng DYRI, kasama ang kanyang yaya. High school pa lang, nagsusulat na siya ng sariling mga kanta na inspired ng mga musika ni Paul Anka at Neil Sedaka. Bukod sa talento sa musika, nahubog din ang kanyang values mula sa pamilya. Ang kanyang ama na isang immigrant mula Fujian na nagsimula sa hirap ang nagturo sa kanya ng sipag at tiyaga pagdating sa negosyo. Ang kanyang ina naman na dating Miss Bisaya sa Iloilo ang nagtanim ng kabaitan at pagpapahalaga sa pamilya at sa Diyos maging sa musika. Dito nabuo ang dalawang mundo sa buhay ni Jose Marichan, ang musika at ang negosyo. Noong 1967, inilabas ang kanyang unang single na Afterglow sa tulong ng producer na si Sunny Lozano. Unti-unti sumikat ito at tinagurian siyang Cliff Richard of the Philippines. Ang nakakatawang kwento ni Jose Mari tungkol dito, nang pumutok ang kanyang single ay marami ang bumili nito sa raon at ang hinahanap nila ay ang Afterglow daw ni Cliff Richard. Ang akala nila kasi ay imported mula kay Cliff Richard ang awitin. Nagugulat na lamang sila kapag nalalamang Pinoy pala ang kumanta. At doon nagsimulang makilala ang pangalang Jose Marichan. Kaya naman tinawag siyang Cliff Richard ng Pilipinas. Mula noon tuloy-tuloy na ang kanyang tagumpay. Ilan sa kanyang mga hits ang Can We Just Stop and Talk a While, Beautiful Girl, Tell Me Your Name, Be Careful with My Heart, kasama si Regine Velasquez. Hindi lang yon. Siya rin ang utak sa likod ng ilang sikat na jingles tulad ng Alaska, Nor, at Philippine Airlines na Love at 30,000 Feet. Maging ang sikat na kanta ng Mamang Sorbetero ay sa kanya rin pala ng galing. At ang pinakasumikat talaga sa lahat ay ang timeless niyang kanta na Christmas in Our Hearts na taon-taon ay laman ng mga malls at radios. Ang kantang ito ang nagdala sa pangalan ni Jose Marichan. Kaya naman kahit 80 years old na siya, ang mga bagong generation ay kilala pa rin siya. Ang kantang Christmas in Our Hearts ay sinulat niya noong 1990 kasama ni Rina Canyiza. Sinulat niya ito bilang duet. At ang una niyang naisip makasama ay si Lea Salonga, na kahit nagsisimula pa lang ang career noon ay isa ng award-winning actress at singer. Sa kasamaang palad, dahil sa kontrata ng record label, hindi natuloy ang collaboration, kaya naghanda sila ng kapalit na singer. Ngunit bago pa man makarating sa recording studio, napaos ang napiling kapalit. Dahil sa aberya, ang kanyang anak na si Liza na teenager pa noon ang siyang napili para makaduet niya. At doon isinilang ang kantang Christmas in Our Hearts. Naging sobrang patok ito at simula noon paulit-ulit na nilang kinakanta tuwing Christmas season. Ang album na pinagmula ng awitin na may kaparehong pamagat ay naging isa sa pinakamabentang Christmas album sa kasaysayan ng Pilipinas. Mayon mahigit 4 na dekada na niyang pinapasaya ang mga Pilipino at kung may isang bagay na sigurado, ito'y ang katotohanan habang may Pasko, habang may pagmamahal sa musika at habang may Pilipino, mananatiling buhay ang tinig at mga awitin ni Jose Marichan. Para sa celebrity updates and features, manatiling nakatutok dito sa Showbiz Ganap Global. Thank you for watching! Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.